Ang pagkamit ng tunay na tagumpay. Sa isang abalang syudad, may isang binata na walang tiyaga at pasensya sa buhay. Siya ay si Carlo. Marami siyang sinubukang trabaho at maging mga negosyo. Ngunit wala pa ding nagiging successful sa mga ito. Bakit nga ba hindi ito nagtatagumpay? Bawat pasukan niyang negosyo, hindi pa man nagtatagal at nakita niyang walang progreso, ito ay tinatapos na lang niya ng basta-basta. At kapag nakakita na naman siya ng bagong papasukin, uumpisahan niya ito at katulad ng una, kapag hindi nagpipick up agad, hindi na ulit niya ito itinutuloy. Yon ang nagiging problema niya. Wala siyang tiyaga at pagsisikap para ito ay alagaan. Hanggang nabahala na din ang kanyang mga magulang sa ugali ni Carlong ito. Kaya napagpasyahan ng kanyang mga magulang na isama siya pumunta sa kanilang probinsya para dalawin ang kanyang lolo Isko, na kilala bilang isang matalino at marunong na tagapayo ng kanilang bayan. Nang makarating na sina Carlo at kanyang mga magulang sa bahay ng kanyang lolo Isko, kinausap ito ng kanyang mga magulang ng palihim at sinabi ng nanay niya dito na, "Ama, maaari mo bang kausapin si Carlo tungkol sa pagkawalang tiyaga sa pagnenegosyo? Walang pasensya at madaling sumuko." Sagot ni Lolo Isko, "Aba, ganun ba? Hayaan niyo't kakausapin ko." Tinawag ni Lolo Isko si Carlo at isinama sa malawak nilang bukirin. Nagpunta sila sa may bakanting lupa at tinanong si Carlo, "Apo, tanong ko nga lang sa'yo kung ano ang paborito mong prutas." "Mangga, Lolo. Yan ang paborito ko." Sagot ni Carlo. "Ah, ganun ba, Apo? Ito ang buto ng mangga. Itanim mo." Nagbungkal ng lupa si Carlo at itinanim ang buto ng mangga. At pagkatapos noon, inaya na siya ng kanyang lolo na bumalik na sila sa bahay. Makatapos ang isang oras ng kwentuhan nilang maglolo, inutusan siya nito na bumalik sa pinagtaniman niya ng mangga. "Apo, bakit tingnan mo nga yung itinanim mong mangga kung tumubo na?" "Lolo naman, paano naman tutubo yun katatanim ko lang?" Manghang sagot ni Carlo. "Sige na, tingnan mo na." Utos ng kanyang lolo. Sinunod niya ang lolo at pinuntahan ang itinanim na mangga. At ito ay ganun pa din, nakabaon lang. Bumalik si Carlo at sinabi, "Lolo, hindi pa po tumubo eh." "Ah, ganun ba? Ilipat mo kaya dun sa katabi ng mga puno para may lilim at tumubo agad." Sinunod naman ni Carlo pero medyo nababadtrip na sa utos ng kanyang lolo. Bumalik na ulit si Carlo sa bahay at sila ay kumain na ng tanghalian. Makalipas nilang kumain at magkwentuhan ng may higit isang oras, nagtanong ulit ang kanyang lolo Isko. "Apo, pakitingnan mo nga ulit yung ipinatanim ko sa'yo kung namunga na." "Ano ka mo, Lolo? Paano naman tutubo yung mangga? Kalilipat ko lang ng tinaniman kani-kanina lang." "Sige na, Apo. Pakitingnan mo na." Madiin na utos ng kanyang lolo. Sinunod ulit ni Carlo ang kanyang lolo pero sa sandaling yun, nayayamot at naiirita na siya sa kakulitan ng kanyang lolo sa imposibleng utos nito. Katulad na ine-expect niya, wala pa ding tumutubong mangga. Bumalik ulit siya sa kanyang lolo at sinabi, "Lo, hindi na mo ngayong mangga, ganun pa rin po." Pilit sa pagsasalita na hindi pinahalata ang kanyang inis. "Ganun ba? Siguro mabuting ilipat mo ulit dun sa ibang lugar para tumubo agad." Utos ulit ng lolo niya. Sa pagkakataong ito, hindi na makapagpigil si Carlo at sumagot na sa kanyang lolo. "Lo, niloloko niya ba ako? Paano namang mamamunga yun agad-agad kakatanim lang kaninang umaga? Imposible naman yun, Lo. Kahit ilipat-lipat yun ng lugar sa maiksing panahon, hindi tutubo o mamumunga yun."
Kinakailangan ng mahabang panahon para sa pagtubo, paglaki at pagbubunga nun. At hindi basta-basta mamumunga lang yun. Kinakailangan alagaan ito ng pagdidilig hanggang lumaki at bago magbunga. Pinapausukan pa yun eh. Bakit di nyo alam yun, Lo? Nangiti ang kanyang lolo Isko at sinabi, Eksakto, Apo. Yan ang gusto ko sa iyong ipaunawa. Walang bagay na lalago kung walang pagsisikap at pag-aalaga para ito magtagumpay. Katulad mo, sa iyong pagtatrabaho at pagnenegosyo. Hindi ka aasenso o hindi mo makakamit ang tagumpay kung wala kang tiyaga at pagsisikap para makamit ito. Biglang nanlambot si Carlo at na-realize niya ang wisdom ng kanyang lolo Isko at naisip niya ang buhay niya. Nasabi niya sa isip niya, Oo nga naman. Ako ang may problema at kailangan ko itong baguhin para makamit ko ang pinapangarap kong tagumpay. Mula noon, nagsikap si Carlo at tsinaga niya ang kanyang trabaho na may sipag at dedikasyon. Sa hindi gaanong kahabaang panahon, nakamit niya ang tagumpay. Nakuha niyo ba ang aral ng kwentong ito? Kinakailangan ng aksyon, pagsisikap at tiyaga upang makamit ang tagumpay na iyong pinapangarap. So, yun na lamang po muna. Stay positive, mga ka-MB. Peace, love, and light. Thanks for watching.